Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula, ay sandali po tayong manalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito na minsan pa, Panginoon, ay malaya kaming nakadudulog, malaya kaming nakalalapit, nakapagpupuri. Salamat po, Panginoon, sa panibagong araw na ito ng aming pong buhay na pinagkaloob mo sa amin. At sa umagang ito, Lord, ang aming pag-aaral, Ikaw po yung manguna po sa amin, Ikaw po yung maitaas namin, at nawa, Lord, sa salita mo ngayong umaga ay maging pakinabang sa amin sa buong maghapon ng buhay po namin. I-lead mo kami, Panginoon, sa panahon po ng aming pag-aaral, maging pagpapala nawa ito sa amin, sa mga makikinig, sa mga manonood, Panginoon, through internet, Panginoon, ay maging pakinabang ang words mo, maging katatagan ng aming pananampalataya. At sa kabila po ng lahat ng ito, Lord, maging karapat-dapat nawa po kami. Linisin mo kami, Lord, ang iyong banal na dugo. Ilid mo kami, at ikaw po yung makita sa amin ngayong umaga. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong umaga po, ang pag-aaralan po natin ay pinagmagatang ko pong level up your faith. Sa panahon naman natin ngayon, no, alam naman natin na nagle-level up ang mga bagay na nakikita natin. Sa technology na lang nakikita natin na marami nang pinagbago. Marami na siyang pinagbago. No? Yung cellphone natin, yung dating buhay ngayon na iba na. Kung dati ang gamit natin ay analog, ngayon ay Android na. Android na, may camera na, may internet na, lahat pwede mo nang magawa dahil nag-level up na nga ang sitwasyon ng ating pong buhay. Kung babalikan natin ng mga unang panahon, ang TV natin sa bahay ay akala mo cabinet. Ngayon ay nakadikit na lang sa dingding at maganda pa, maliwanag pa. Maging sa social media, sa panahon natin ngayon sa social media, uso ang online shopping. Dati, bago ka makapamili, kailangan pumunta sa grocery, mamimili ka ng bibilin mo. Ngayon, makikita mo sa cellphone, i-click mo lang sa application mo na kung ano yung gusto mong bilhin, maging sa pagkain, o orderin mo na lang, pipindutin mo lang sa cellphone mo, pwede ka nang makabili ng pagkain. Maraming mga nangyaring mga pagbabago sa ating panahon. Lalo na yung mga mahihilig sa mga kagamitan, no? Titignan lang nila sa kanilang cellphone, damit, mga bagay na nakikita nila na pawang magaganda. Ay lalo na kung may pera ka, no? Napakadali lang mamili, hindi ka nalalabas, hindi ka napupunta sa department store. Sa cellphone lang, pwede ka nang mamili, pwede ka nang makakain. Pero may mga bagay na nagugustuhan natin, lalo na kung maganda yung isang item, mahilig tayong mag-add to cart or mine. Ito yung kadalasang nangyayari sa atin. Manonood tayo ng mga live selling, tapos sasabihin, oh mine, di ba? Minsan tayo, mahilig din tayong gano'n, oh mine. Tapos add to cart, di ba? Hindi natin namamalayang ka-add to cart natin dahil nga nagle-level up na tayo. Nagugulat tayo na lumaki na pala yung natin, yung bill natin pagdating ng deliver. At minsan, nangyayari din ito, no? Na akala natin ito yung picture na nakita natin sa cellphone natin, napakaganda. Yung kulay, nainganyo tayo, kaya nainganyo tayo na nag-add to cart tayo or napindot natin yung mine, naki-mine din tayo. Pero minsan pag dumating na yung item na dineliver sa atin, akala natin kung ano yung lumabas doon sa picture, iba pala yung na-deliver sa atin. Hindi natin nagustuhan yung item na dinala sa atin. So nagki-create ito ng galit. Nagki-create ito ng bad feelings, di ba? Kaya kasi nakita natin, unang-una, hassle-free, mura, maganda, di ba? Kaya napilitan tayong mag-add to cart or mine. So ngayon, yung add to cart and mine na pinindot natin sa cellphone natin, dineliver na sa atin, iba pala. Halimbawa, sa tsinelas, di ba? Akala natin ganito, ganyan.
pag suot natin, hindi pala magkaiba pala ng paa, di ba? So magkaiba pala ng paa. So minsan ito nga nangyayari yan. Pag na-deliver na, meron na tayong question, meron na tayong complaint dahil nga hindi tama yung in-order natin, yung hindi tama yung dinala sa atin, na iba yung in-order natin sa dinala dinala sa atin. So yun, no, hindi tayo nasasatisfied. Nagke-create ito ng pagkagalit. Nagiging judgmental tayo, di ba? Kaya kahit na napaka high-tech na ng technology natin, natutuwa tayo dahil na meron na tayong ganito, parang bumibilis na yung buhay, di ba? Kaya yun, nagle-level up tayo. Nagle-level up tayo sa lahat ng bagay. Sa gadget, no? Sa mga kagamitan natin sa bahay, lahat nag-level up na. Maging yung buhay natin nag-level up na. Kaya, pero minsan, maganda nga yung nangyayari sa atin ngayon. Pero, nag-create ito ng disappointment, nag-create ito ng bad feelings, sa halip na-enjoy natin o natuwa tayo, nagalit tayo dahil nga sa mga nangyari na hindi inaasahan sa ating sitwasyon ngayon. Pero yun nga, no, dahil nga sa ating pagiging pag-angat ng ating technology, kailangan din naman nating sumabay. Pero sabi nga, ang lahat ng bagay nang yan, yung magic words nga sa ating cellphone, yung add to cart or remind, mga pansamantala lamang yan. Ang lahat ng iyan ay mga temporary na mga bagay lamang, mga pananatili ang kasiyahan na naghahatid din sa atin ng kalungkutan sa ating buhay. Pero sabi dito sa ating word, sa ating talata, ating pagbubulay-bulayan, sa unang Pedro, ikalawang Pedro, chapter 1 verse 5, ang sabi dito, dahil dito sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman. No? Level up your faith. Sa una natin pinag-aralan, nag-level up tayo. Sa technology, nag-level up. Pero dito, tinuturo sa atin ng Panginoon, kailangan daw tayong mag-level up ng ating pananampalataya. Bilang mga Kristiyano, hindi lamang tayo dapat Kristiyano. Hindi lamang tayo basta mananampalataya. Sabi nga ni Pedro, no, dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya. So, dahil dito, idagdag ninyo sa inyong pananampalataya. Hindi lamang tayo basta nananampalataya. Hindi lamang tayo basta kumilala sa Panginoon. Meron siyang sinabi dito na idagdag ninyo sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Ito yung unang bagay na dapat na makita sa atin bilang mga mananampalataya, bilang disciple. Ito yung itinuturo sa atin. Sabi nga, kung tayo mahilig mag-add to cart or mine, magdagdag ng mga pinamili natin, mag-upgrade ng gadget natin, di ba? Mahilig tayong ganun, lalo na kailangan lagi tayong naka-upgrade yung cellphone natin. Ayaw nating mapag-iwanan, di ba? Nag-iipon tayo ng pera, makabili lang nung gusto nating cellphone, papalitan na natin yung cellphone natin. Yun lang mga simpleng bagay na nagle-level up tayo, nagle-level up din tayo sa ating technology. Kaya kung nagle-level up tayo, kung nag-add to cart tayo ng mga bagay o nagmamine tayo, sabi dito ng ating pag-aaralan, hindi lang tayo basta mananampalataya, kundi yung ating pananampalataya, ang sabi dito, dagdagan daw ang ating pananampalataya ay sikapin daw nating idagdag yung kabutihan. Sa kabutihan, ang kaalaman. Kaya unang bagay na dapat natin gawin, makita sa atin bilang mga mananampalataya, sabi dito, ang unang dapat daw nating idagdag ay ang kabutihan o goodness, sabi sa chapter 5. Ang sabi sa mga ngaral, ito ang natitiyak ko, mga ngaral 7:29, ito lamang ang natitiyak ko, ang tao ay nilikha ng Diyos sa kabutihan. So, nilikha daw tayo ng Diyos sa kabutihan. So, dapat daw i-level up natin yung faith natin, i-add natin yung kabutihan, yung goodness. Bilang disciple, pagyamanin natin ang kabutihan sa ating buhay.
Dahil ang buhay natin ay nilikha ng Diyos. Nilikha ng Diyos sa tao ang kabutihan. So, dapat makita sa atin yung kabutihan, yung mga magagandang bagay o yung goodness. Ito daw dapat ang makita sa atin bilang mga disciple niya. Hindi lang tayo basta nananampalataya o nananampalataya, kundi i-add natin yung kabutihan sa buhay po natin. So, ito yung nais ng Panginoon na makita sa atin bilang mga mananampalataya. Merong add na goodness, di ba? Merong add na goodness dapat yung ating faith. Yun po yung una na dapat bilang mga mananampalataya, idagdag natin yung kabutihan sa buhay po natin. Makita sa atin yung mga magagandang bagay. Ikalawa, ang dapat na idagdag daw po natin ay mag-level up yung faith natin, knowledge o yung kaalaman. Sabi sa verse 5, dagdagan nyo ng kaalaman ang inyong kabutihan, ang inyong pananampalataya. Sabi nga, kabutihan plus knowledge. Sabi dito, pagkaunawa bilang disciple, naunawa natin ang bawat sitwasyon na nararanasan natin. Sabi nga, yung add to cart o yung mind sa ating faith, and idagdag daw po natin yung add and mind or faith, yung kaalaman sa ating pananampalataya upang hindi tayo madaya ng kaaway. Sabi nga, lamang daw ang may kaalaman. Lamang daw po ang may kaalaman. Kaya bilang mga mananampalataya, meron na tayong kabutihan. Dagdagan pa daw natin ng kaalaman. Diba? Pag meron tayong kaalaman, hindi tayo basta-basta makadadaya ng ating kaaway. Lalo na ngayon sa panahong ito, no? Sabi ko nga kanina, nag-recreate ng bad feelings. Kung halimbawa, yung in-add to cart mo, iba pala doon sa i-deliver. So, ito, no, kailangan maging matalino tayo. Huwag tayong maging impulsive na basta-basta na lang pipindot. Isipin nating maigi kung okay ba ito, kung kailangan ko ba ito. Minsan nadadala lang tayo ng damdamin natin, impulsive yung decision natin, napipindutin na lamang natin bigla. Yung nakita lang natin hindi pala natin alam na magbibigay pala ito sa atin ng bad feelings o ng angry, di ba? Kaya maging pagyamanin daw natin yung kaalaman para hindi tayo madaya. Kaya wag tayong maging impulsive, no? Kailangan meron tayong kaalaman. Suriin nating maigi kung ito ba'y bagay sa atin, kung ito ba'y okay sa atin, kung ito ba'y makakatulong sa atin. Kaya pagyamanin natin yung kaalaman o yung knowledge para tayo ay hindi madaya. Ikatlo, na dapat nating idagdag sa ating faith o mag-level up yung faith natin, yung self-control. Yung self-control. Dapat i-develop natin sa ating buhay na tayo ay nagpipigil sa sarili natin. 'Di ba? Una, ang sabi, ang idagdag natin is kabutihan, goodness. Ikalawa, yung knowledge o yung kaalaman. Ikatlo, yung self-control, pagpipigil sa sarili. Minsan, no, hindi natin mapigilan yung ating mga labi. Nakakabitaw tayo ng mga mabibigat na salita kasi nga, yung ating yung wala tayong self-control. Naisip na basta't nagalit tayo, bibitawan natin yung mabibigat na salita na hindi natin alam na nakakasakit na pala tayo ng kapwa, ng damdamin ng ating kapwa. Kaya i-develop natin sa sarili natin yung self-control. Huwag tayong maging impulsive, huwag tayong pabigla-bigla. Isipin natin maigi yung bawat gagawin natin. Bilang disciple dapat nagpipigil tayo. Kaya minsan madali tayong mag-init, madaling uminit yung ulo natin. Nagagawa natin yung mga bagay na after that magsisisi tayo. So hindi dapat ganoon. Kailangan meron malakas yung ating self-control. Kasi kung meron tayong goodness, kung meron tayong knowledge, kailangan meron din tayong self-control. Nagle-level up yung ating faith. Ikaapat, isang bagay pa na pwede na makita natin na dapat natin idagdag sa ating faith, yung perseverance, yung katatagan. Dapat maging matatag tayo. Sabi, marami tayong mga pinagdadaanan sa buhay, maraming mga hamon sa buhay na dapat nating harapin. Kailangan natin ng tatag, kailangan natin ng tibay, lalo na yung mga pagsubok, no? Yung mga problema na kinakaharap natin ngayon, yung pandemic, yung nawalan ka ng trabaho, yung
yung kapwa mo minsan, di ba? Nagiging way para subukin tayo, no? Pero sabi nga sa unang Korinto chapter 10 verse 13, sabi po dito, kung meron man tayo mga mabibigat na trial sa buhay na pinagdadaanan, kailangan natin ng, sabi dito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi pa nararanasan ng lahat ng tao. Sabi dito, tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. So God is faithful. So kailangan natin ng katatagan o perseverance dahil hindi tayo exempted sa mga problema, sa mga trials na kinakaharap natin. So kailangan sa ating faith, una, dagdag natin ang goodness, ikalawa, knowledge, ikatlo, self-control, ikaapat, perseverance. Ang ikalima na dapat nating idagdag o i-level up yung ating faith, yung godliness. Yung godliness. Ang sabi sa Genesis chapter 1 verse 27, nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. So, ano ba ibig sabihin nito? Ka-image natin ng Panginoon. Ano ba ang Diyos? Siya'y banal, di ba? Makatarungan, mapagmahal, di ba? Nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Ano ang dapat na makita sa atin bilang kalarawan ng Diyos? Unang-una yung love. Dapat makita sa atin yung pag-ibig sa ating kapwa. Di ba? Tayo, hindi man tayo karapat-dapat, pero minahal tayo ng Diyos. Dapat ganun din tayo. Matuto tayong umibig sa ating kapwa. Yung pagmamalasakit, di ba? Si Lord, ang Panginoon, concerned sa atin, iniligtas niya tayo. Kaya niya in-offer si Jesus para hindi tayo mapahamak. Di ba? Ang Lord natin, create tayo ayon sa kanyang image. Di ba? Tayo dapat maging maghari sa atin sa buhay natin yung pag-ibig, yung pagmamalasakit, yung compassion sa ating kapwa. Minsan, di ba, tayo, pag nagawan tayo ng hindi maganda ng ating kapwa, no? Nag-create tayo ng, nagiging judgmental tayo sa kanila. Nawawala na yung love, nawawala na yung compassion natin sa kanila. Pero dapat ito daw po yung pagyamanin natin, pagiging image ng Lord, ng Panginoon, dapat maghari sa atin, mag-level up yung pag-ibig sa atin. Huwag natin silang gantihan, kundi pagmalasakitan natin sila. Makita sa atin yung kabanalan na kalarawan ng ating Diyos. Ika-anim, sabi dito, yung pagmamalasakit sa kapwa. Kung itutuloy natin yung 2 Peter chapter 1, mula verse 5 hanggang sa mga 7. Sabi dito, kung babasahin natin yung verse na to mula chapter verse 5 hanggang 8, sabi dito, dahil dito sikapin yung idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, chapter verse 6, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos, no? Yun nga. At sa inyong pagiging makadiyos, pagmamalasakit sa kapatid at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. So yun, yung dapat na makita sa atin na pinag-aaralan nga natin ngayon. Nasa pang-anim na po tayo, pagmamalasakit at pag-ibig sa kapwa. Ito po yung dapat na mag-level up sa atin. Pag-ibig sa ating kapwa, pagmamalasakit sa kanila. Kung tayo'y kalarawan ng Diyos, dapat makita sa atin yung concern sa ating kapwa, yung kanyang pag-ibig. Kaya nga sabi dito ang paalala sa atin ng ating ni Pedro sa verse 8, sabi niya, ang mga katangiang iyan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay huwag mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Kung tayo mahilig sa online shopping at lagi tayong merong add to cart or mine, nagle-level up tayo dahil na-enjoy natin ito, mas pagyamanin daw po natin yung pagkakilala sa ating Panginoong Hesus. Dahil hindi daw ito mawawalan ng kabuluhan. Pagyamanin natin ang bunga ng Espiritu sa ating mga buhay. Ito yung dapat na mai-add to cart or mine natin. Dapat dito tayo nagle-level up. Dito tayo nagle-level up yung ating faith, nagiging matatag, meron tayong knowledge, meron tayong
kabutihan sa puso natin, meron tayong kaalaman, meron tayong perseverance, meron tayong pagpipigil sa sarili, meron tayong godliness, di ba? Dapat na makita sa atin. At pag-ibig, pagmamalasakit at pag-ibig sa ating kapwa. Ito daw dapat yung nagle-level up sa atin. Hindi nagle-level up tayo sa mga gadget, no? Mas nabibigyan natin ng priority na i-level up yung ating gadget. Minsan, isang katotohanan, no? Bilang mga disciple, dapat makita sa atin yung pag-angat ng pananampalataya, di ba? Minsan, napapag-ipunan natin na bumili ng cellphone, pero hindi tayo makabili ng Bible. Paano magle-level up yung faith natin kung ito yung nagiging way ng buhay natin? Nagle-level up tayo sa mga gadget, pero pagdating sa Panginoon, hindi tayo makaangat, hindi tayo makausap, hindi natin maiangat yung pananampalataya natin. Kaya nga sabi nga ng paalala sa atin ni Pedro, no? Ito daw dapat yung natin taglayin. Pagyamanin yung pagkakilala sa Panginoon. Paano natin makikilala ng lubos ang Panginoon kung hindi tayo nagbabasa ng Bible? Paano tayo magle-level up kung hindi tayo nakikipag-communicate sa Kanya? Kaya napakahalaga ng pagbabasa ng Bible. Napakahalaga para mag-level up daw yung ating faith. Meron tayong malaman. Paano mong malalaman na ito yung tinuturo sa atin ng Panginoon kung hindi ka nagbabasa? Mas nagle-level up yung laro mo sa online gaming, mas nagle-level up ka sa ML, mas nagle-level up ka sa Candy Crush. Pero sa pagbabasa ng Bible, sa pagde-devotion, hindi ka nagle-level up. Paano ka tatatag kung hindi ka nagbabasa? Tapos pag meron tayong problema, Lord, ba't dumating yung problema? Kasi hindi mo binasa yung Bible, hindi mo binasa yung promise niya. Hindi natin nabasa yung pangako ng Panginoon. Yun nga, yung unang Korinto, chapter 10, verse 13. Hindi natin alam ito, di ba? Na kung hindi natin binibigyan tayo ng Panginoon ng lakas para sa mga problemang dadating sa atin, mapapagtagumpayan natin. Hindi natin nakikita na ang Diyos pala ay tapat sa atin. Kahit meron tayong problema, binibigyan niya tayo ng strength para malampasan ang problema kinakarap natin. So yun, pagyamanin natin yung bunga ng banal na Espiritu sa ating buhay. Kung nagle-level up tayo sa mga gadget, kung nagle-level up yung trabaho natin, mas mag-level up tayo sa ating spiritual life. Dahil ito yung pinakamahalagang bagay, yung mas malalim na pagkakilala sa Panginoon para dumating, kung meron man dumating na mga bagay sa atin, hindi tayo basta-basta nadadaya. Kung meron tayong kaalaman sa salita niya, hindi tayo basta-basta madadaya ng kaaway. Sabi nga ang kaaway pilit tayong inilalayo sa Diyos. Ang kaaway pilit tayong inilalayo sa Panginoon. Pero kung wala tayong kaalaman, kung hindi tayo nagbabasa, hindi nagle-level up yung pagbabasa natin ng Bible, hindi nagle-level up yung pananalangin natin, madali tayong maagaw ng kaaway. Kaya pagyamanin natin yung bunga ng Espiritu, pagyamanin natin yung pagkakilala sa Panginoon, pagyamanin natin yung goodness, pagyamanin natin yung self-control, pagyamanin natin yung knowledge, pagyamanin natin yung ating perseverance, pagyamanin natin yung ating godliness at pagmamalasakit sa ating kapwa. Nawa maging pakinabang sa atin ang salita ng Panginoon na ating pinag-aralan ngayong umaga at tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mga salita mo na aming pinag-aralan ngayong umaga, dapat nagle-level up yung faith namin, nagiging matatag kami, lumalago yung aming knowledge, lumalago kami sa goodness, lumalago kami sa perseverance, lumalago yung faith namin, mas lumalalim kami sa salita mo. Sa mga panahon ito, Lord, yung technology po namin nag-upgrade, lahat nag-upgrade, Panginoon, maging sa gadget nag-upgrade. Nawa ganun din yung aming faith, dapat mag-upgrade din siya, mag-level up siya para maging matatag kami sa bawat sitwasyon ng buhay na kinakaharap po namin. Salamat po, O Diyos, nawa ito po yung pagyamanin namin, yung aming faith, yung aming pagkakilala sa aming Panginoong Yesus. Salamat po sa paalala mo at sa gabayan mo kami sa buong maghapong ito.
sa bawat trabaho po namin, sa mga nag-aaral online, Lord, i-lead mo about sa amin. Salamat, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus.